Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang malaking hakbang ng Philippine Navy, ang planong pagbili ng 6 na karagdagang AgustaWestland AW159 Wildcat anti-submarine warfare helicopters mula sa Leonardo, UK. Ayon sa mga ulat, ang bagong kontrata ay nagkakahalaga ng 42.290 billion pesos, o halos 745 milyon US dollar. Ito ay isang napakalaking investment, at bahagi ng patuloy na modernisasyon ng ating hukbong dagat. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa Congressional Budget Hearing noong kalagitnaan ng Setyembre, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kasalukuyan silang nakikipagnegosasyon para sa pagbili ng karagdagang anti-submarine warfare helicopters para sa mga bagong warship ng Philippine Navy. Hindi niya diretsyong pinangalanan ang Leonardo, pero sinabi niyang hindi na praktikal na gumamit ng ibang platform. Ang ibig sabihin nito, mas cost-effective at mas mabilis kung itutuloy na lang ang paggamit ng AW159 kaysa mag-retool ng buong sistema para sa ibang brand o uri ng helicopter. Sa madaling salita, continuity ang importante dito. Kung pareho ang platform, mas madali ang training ng crew, mas simple ang logistics, at mas mura ang sustainment. At ayon sa naval news sources, si Leonardo nga ang pinaka-likely supplier na muling pipiliin ng Pilipinas. Bumalik tayo ng kaunti. Noong 2016, pumirma ang Pilipinas ng kontrata na nagkakahalaga ng 5.4 billion pesos o 114 na milyon US dollar para sa dalawang AW159 helicopters. Noon, Leonardo ay kilala pa bilang Finmeccanica bago magbago ng pangalan noong 2017. Ang dalawang helicopters ay iodine liver noong 2019, bago pa man dumating ang una sa dalawang Rizal-class frigates mula South Korea's HD Hyundai. Dito nagsimula ang paggamit ng Philippine Navy sa Wildcats. Sila ang unang dedicated anti-submarine helicopters ng bansa, at malinaw na ito ay naging malaking hakbang para palakasin ang kakayahan ng ating Navy laban sa underwater threats, lalo na sa lumalalang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ngayon naman, itong bagong batch ng 6 na Wildcats ay nakalaan para sa mga paparating na barko ng Philippine Navy. Ayon sa Department of National Defense Procurement Monitoring Report na inilabas nitong Hulyo, naaprubahan ang Terms of Reference noong ika-24 ng Hunyo. Ang proseso ng pagbili ay dadaan sa negotiated procurement at inventory-based items. Bakit negotiated procurement? Simple lang, dahil mayroon na tayong parehong platform. Mas mabilis at mas efficient ang proseso kung dadaan sa negotiated procurement kaysa magbukas pa ng international competition. Ang 6 na helicopters ay inaasahang i-deploy sa dalawang Malvar-class frigates na kasalukuyang ginagawa rin ng HD Hyundai, pati na rin sa 2 pang frigates na inaasahang pipirmahan ngayong taon. Ngayon, ayon sa parehong DND report, ang kontrata para rito ay nagkakahalaga ng 34 na bilyon pesos o 585 milyon US dollar, pero hindi pa kasama rito ang ammunition at missiles. Ang ibig sabihin nito, ang 42.290 billion pesos na halaga ay malamang kasama na ang armaments at integration packages. Ano nga ba ang dala ng AW159 Wildcat? Sa kasalukuyan, ang dalawang AW159 ng Philippine Navy ay nakaarmas ng Thales Compact Flash Dipping Sonar. Ang sonar system na ito ay isa sa pinaka-advanced sa buong mundo pagdating sa anti-submarine detection. Ang Flash, o Folding Light Acoustic System for Helicopters, ay kayang mag-detect ng submarine sa iba't ibang depth at kaya nitong i-pinpoint ang location ng isang target ng mabilis. Bukod dito, ang Wildcats ay gumagamit din ng Blue Shark lightweight torpedoes mula sa South Korea's LIG Nex 1. Ang torpedo na ito ay specifically designed para sa shallow waters, na swak para sa maritime environment ng Pilipinas. Nakita na rin na ang mga helicopters na ito ay fitted with Spike NLOS missiles mula Israel's Rafael Advanced Defense Systems. Ibig sabihin, hindi lang ito pang anti-submarine. May kakayahan din silang tumira ng surface targets mula malayo.
Isa pang mahalagang development, noong Asian Defense and Security Exhibition sa Manila noong 2024, inanunsyo ng Thales na nag-establish na sila ng isang local maintenance center para sa flash sonar systems. Ang ibig sabihin, hindi na kailangang ipadala pa sa abroad ang systems para sa repairs o maintenance. Bukod pa rito, plano nilang magtayo ng training at certification center para mag-build up ng local expertise, aligned sa Self-Reliant Defense Posture Initiative ng Pilipinas. At dahil dito, inaasahan na ang Pilipinas ay magiging isa sa mga pinakamalaking flash sonar operator sa buong mundo, kasunod ng US Navy. Isipin ninyo yun, mula sa halos walang anti-submarine helicopters noon, ngayon ay posibleng maging isa sa mga pinaka-equipped sa Asia pagdating sa sonar capability. Ngayon, ano ang kahalagahan nito sa mas malaking picture? Una, alam nating lahat na tumitindi ang tensyon sa South China Sea. Ayon sa mga ulat, committed ang Pilipinas na maglaan ng halos 2 trilyon pesos, o 35 bilyon US dollar, sa susunod na dekada para palakasin ang military capabilities. Ang malaking bahagi nito ay para tiyakin na kayang i-defend ng bansa ang kanyang maritime territory laban sa intrusions at threats. Submarines are among the most difficult threats to detect at labanan. At habang wala pang sariling submarine ang Pilipinas, critical na meron tayong sapat na airborne anti-submarine assets para makasabay sa regional powers. Halimbawa, ang China ay may malawak na submarine fleet na madalas gumagalaw sa West Philippine Sea. Kung wala tayong kakayahan para i-detect sila, mahihirapan ang Navy natin na mag-secure ng ating waters. Kaya napakahalaga ng mga helicopters na ito. Hindi lang sila basta dagdag bilang, kundi dagdag deterrence. Pero syempre, hindi rin mawawala ang mga tanong. Una, sapat ba ang 6 na helicopters para i-cover ang napakalawak na maritime domain ng Pilipinas? Tandaan, halos 36,000 kilometers ang coastline natin. Kung sa bawat frigate lang ilalagay ang Wildcats, limitado pa rin ang kanilang coverage. Pangalawa, paano ang sustainment? Kahit na meron ng local maintenance para sa sonar systems, ang ibang components gaya ng engines, avionics, at armaments ay kailangang i-maintain at i-supply mula sa ibang bansa. Ibig sabihin, kailangan ng sustained funding at political will para mapanatili ang readiness ng mga assets na ito. Pangatlo, ang interoperability. Ang Wildcats ay British-Italian technology, may kasamang Korean torpedoes, Israeli missiles, at French sonar. Maganda dahil advanced ang bawat isa, pero kailangan ng maayos na integration at training para lahat ito gumana ng seamless. Sa huli, ang pagkuha ng 6 na bagong AW159 Wildcat helicopters ay isang malaking hakbang para sa Philippine Navy. Hindi lang ito dagdag kagamitan, kundi dagdag kakayahan para sa ating bansa na depensahan ang sarili sa harap ng lumalaking banta sa rehiyon. Ito ay simbolo rin ng mas malawak na layunin ng Pilipinas na palakasin ang kanyang military capabilities sa loob ng susunod na dekada, gamit ang kombinasyon ng foreign procurement at local defense initiatives tulad ng SRDP. Kung matutuloy ang kontratang ito, makikita natin na ang Philippine Navy ay hindi na lamang nakatingin sa surface warfare, kundi mas seryoso na ring tumututok sa undersea domain. At sa panahon kung saan ang maritime security ay nasa sentro ng ating national interest, ito ay isang development na dapat bantayan ng lahat. Kayo, mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Sapat ba ang 6 na bagong Wildcats para sa Philippine Navy? O kailangan pang dagdagan para makasabay sa lumalaking banta sa ating karagatan? E-comment ninyo sa ibaba ang inyong mga opinyon. Maraming salamat sa panunood, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang balitang defense at security dito sa ating channel.